Let's go guys, gamitin na natin itong ating ginawang fermented fruit juices, pampabunga ng ating mga halaman. Yung ginawa kong fermented fruit juices, mga idol, gamitin na natin itong ating fermented fruit juices na gawa sa overripe na saging, tapos nilamas mga balat ng mangga na hinog. Nilagyan ko siya ng papaya na hinog. Yung inabot ko, isang garapon, overripe din. Asukal lang nilagay. Kasama na rin yung balat. Kasi wala akong So ang ginawa ko rito ay para pinaghiwa-hiwa ko. And then pampabunga. nung mapino ko na siya, Pero hindi ko ito i-spray. inilagay ko siya sa isang container, sa isang garapon para masukat. Halo sa pangdilig. Nung nakasukat ako ng 2 garapon, hinaluan ko rin siya ng 2 garapon na brown sugar. Ito. Dahil wala po tayo na hindi ko na siya dalawang ganito. Dalawang ganito sa ano ba tawag dito? Ayan. Yung molasses. Hindi po tayo naka-provide ng molasses, so brown sugar ang nilagay. Kaya hindi ko na siya sinala kasama na yung mga sapal-sapal niya. Kasi hinalo-halo ko yun. Hindi naman siya ibang pagkahalo ko, nilamas ko, and nilagay ko sa isang container, nilagay ko sa isang nilagay ko sa isang container, nilagay ko naman dun sa medyo dark area na hindi nasisinagan ng araw, ay pang-spray. at inilagay ko doon for 28 days. So 7 days pwede nang gamitin, Patabarin yun 7 days pataas pwede na siyang gamitin. And then ang sa akin lang ginawa kong 28 days para mas fermented siya. And then ayan na nga, ginagamit na natin siya ngayong pangdilig. So ang ano ko dito sa pagdilig ay ginagawa ko siya sa kasagsagan ng init ng araw. Kasi yun yung time na talagang nangangailangan ng ating halaman ng pandilig. So ang tendency noon, pagdilig mo is i-absorb agad niya, sisip-sipin ka agad ng ating halaman, and then pasok lahat yung nutrients. Ang ginagawa ko ay padilig, kaya kasama na yung sapal, yung mga buo-buo kasama na, kasi ayokong tanggalin, sayang naman. So ginagawa ko siya padilig na lang directly dun sa puno ng halaman. Kaya kahit mainit pwede siyang gawin. Huwag na lang patamahin sa mga dahon para hindi masusunog yung dahon. Kasi pangit po yung magdilig sa mga dahon ng katanghalian, yung kainitan, kasi masusunog. So kagandahan po dito sa sa fermented fruit juices na organic fertilizer, hindi ho siya masama na makasobra, at saka hindi ho nakakasobra talaga. Pag mas marami siguro mas okay, unless lang talaga na pinuno mo talaga ng produces yung halaman, talagang pangit naman yun. So yung tamang paggamit lang ba, kumbaga siyempre sasayangin mo naman yung kung ihuhuho mo lahat sa isang halaman para mapatunayan mo lang na hindi masama yung makasobra o masama yung makasobra. So tamang paggamit lang. So pag nakita nyo na kumukulay na yung tubig, yung inilagay natin na fermented fruit juices, pwede na siyang ipangdilig. Ganun din po yung sa yung sa dahon ng malunggay. Ganun din yung ginagawa ko. So pagka kumulay, okay na siya. And then pandilig ko siya umaga at hapon, or pinangdidilig ko siya pagkainitan ng araw, direkta sa puno para absorb ng ating halaman. Ngayon kung kayo naman po ay gusto nyo ipang-spray, sasalain nyo po siya, yung salansala na walang magbabara dun sa ating pang-spray. So gagawin nyo naman po yung pag-spray tuwing umaga sa likod ng mga dahon, likod at harap ng mga dahon ng ating mga halaman. At sa bandang
late ng hapon or mga 6 to 6:30 ganyan. Huwag naman yung alas 7 na kasi gabi na yun. Pero pwede rin naman siguro kung gusto nyo. Basta doon i-spray sa likod ng mga dahon, sa likod. At naandun po yung pinakabibig ng ating halaman. Doon po siya kukuha ng pagkain. Yung sa akin naman, sa puno para sa ugat na lang, direkta. Para kahit anong oras mo gawin, pwede. Ayan. So, pwede nyo rin, katulad ng ginagawa ko, pagka naka-ready na si malunggay at naka-ready na si fruit juices, pwede ko siya ipag-combine. Kung halimbawa isang timba, isang takal na, ay lalagay ko isang takal na fruit juices at isang takal din na malunggay na hinalo, yung fermented din na walang kasamang tubig. Pero konti lang ang ano niya, ang malunggay konti lang ang ilalagay ko na, ang mas marami yung fruit juices at saka mas madami-dami ang tubig. Pero diretso sa ugat, diretso sa puno. Hindi ho, wala ho magiging masamang epekto yan sa ating mga halaman kasi yan po ay organic fertilizer, hindi po yan chemical. So kahit sa tao, hindi ho yan makakasama lalong-lalo na sa ating halaman. Ayan. Kaya ho, ako gumagawa nito mga video na ito para mapanood nyo, gawin nyo sa sarili nyo, sa mga halaman nyo, para makatulong at para mapakinabangan kahit sa bakuran lang. So, yun lang po muna. Maraming salamat po. God bless you all. Start. Bye-bye. Ayan, maligo na. Bye-bye na. Bagong ligo, oh. Sarap. Bye-bye, sugar. Sugar, malapot si sugar. Sugar. Bye-bye. Ulit ni start, eh. Ulit mo start. Ay, now start. Ay, start. Ayaw nang bibidyoan si sugar. Ay. Siloso ang putik. Kasiloso, ha. Sugar, bye-bye. Ayan. Okay na, nakaligo na. Nakaligo na yung dalawa. Wow! Ay, sus. Okay na. Masigla na ulit. Masaya na yung dalawa. Ayan, okay na. Bye-bye.